Psalm 119, verse 59. And you will think I have decided to follow Yeshua. Nung nilagay po ni Pastor Ferry sa Facebook yung aking picture, sabi ko, nahitin mo na yung bagus. Nakita niyo na po sa Psalm 119. Verse. Nandiyan po ba kayo? Amen. Sabi ni Pastor Ferdy, pwede daw ako mangaral ng 2 oras. Amen. Psalm 119, verse 59. I thought on my ways and turned my faith unto thy testimony. Dalawa lang siya. I thought on my ways and turned my faith unto thy testimonies. Tayo kung lahat ay yung pagkikita natin. Ito po at sama namin sa langit, ang isang nais namin maluwalhati sa oras na ito. Kaya kami po ay lumalapit sa iyo upang paunahan mo kami na nag-espiritu ng sa amin. At nawangin itong medyo ay magbigay liwanag sa nasa kagiliman at gawaan at kalakasan sa mga mananampalataya. Salamat sa iyo sa pagdiriwang ng iglesia ito ng kanilang natutulong anibersaryo. At ang iulit ko na patuloy mong pinasasagaan sa kanya yung biyaya. Salamat po. Ito po Ama siyang gumawa sa aming kalalitan. Sa pangalan ni Jesus po ang dalangin. Amen. Amen. So sa psalm po na ito, si David ay nananalangin kay Yahweh. And he was saying to Yahweh, I have thought about my life and I have decided to walk and follow your written words. And po yung version po. I have thought about my life. Yung po yung sabihin ng, I thought on my ways. I have thought about my life. Dumating po ba yan sa inyong buhay? Na iniisip nyo yung buhay nyo? Yung naging buhay nyo at yung kasalukuyang buhay nyo at kung ano pang magiging buhay nyo kung meron pang darating. Have you given a thought about your life? And kapag iniisip po ninyo ang inyong buhay, inisip niyo po ba ang inyong buhay sa liwanag o sa perspektibo ng naayon po sa salita ng Diyos? Kasi ito po yung ginagawa dito ni David. He was talking to Yahweh and he says to Yahweh, I have decided to follow you. Yung po pinaka-tema nitong talata na ito. Pinag-isipan niya yung kanyang buhay at ang kanyang naging pasya, pipilit siya at lalakad siya ayon sa kung anong sinasabi ng salita ni Yahweh. According to thy testimonies, that means according to thy word, I have decided to follow you. Alam niyo, during his earthly ministry, si Yeshua, nag-travel po siya throughout Israel. And he was urging the people to repent and believe the gospel. Yun po ang naging kaabalahan ng Panginoong Jesus nung siya po ay narito sa lupa. And then he says to those who believe, follow me. It was a call to discipleship. Kaya po sa hapon po ito ang ating pong paksa is, ano bang ibig sabihin na maging isang disciple o disipulo o alagad? What does it mean to be a disciple? Kasi nung sinabi ni Jesus, follow me, it was a call to discipleship and a constant refrain in the message of Jesus Christ to His elect. Paulit-ulit po yan ang tawag ni Jesus sa mga nanampalataya sa Kanya. At the beginning of His ministry, He called His first disciple with a clear command in Matthew chapter 4, verse 19. Sabi niya, follow me, and I will make you
fishers of men. And then as the ministry progressed, he told the disciples, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Sa Mark chapter 8, verse 34. And then at the end of his earthly ministry, pagkatapos na siya ay namatay sa krus, pagkatapos na siya ay nabuhay na muli, at nagpakita ulit siya sa mga alagad, ang sabi niya kay Peter, follow me. Yan po ay nakatala sa John chapter 21, verse 19. May issue pa nga nun kasi kasama nila naglalakad, naabot na lang si Apostol John. At sabi ni Pedro, ito lalaki ito, anong gagawin niya? At sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, ngayon intindi mo, basta sumunod ka sa akin. Paraphrase, short version. So mga minamahal sa hapon ito, have you considered carefully the meaning of what Jesus Christ has been telling His disciples to follow Him? Kung hindi pa, dapat kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nag-iisipan mo yan. Kapag ito pong mga salitang ito, kung ating isa sa buhay, it can lead to a profound, transforming change of life. Amen. Especially in how you think about and in how you live your Christian life. Nag-aalala ko, baka marami sa atin, we claim to be Christian and yet, hindi natin pinagkakaabalahan isipin, kumusta naman ang pagiging Kristiyano ko? Napag-iisipan niyo po ba yan? Perhaps this is what your pastor for 35 years wanted you as a church to focus today. Kaya ang kanyang temang niligay dyan is, I have decided to follow Jesus. Very common po ito ginagamit sa camp. Sa mga young people. Very unusual sa anniversary ng ganyan ito. But maybe for 35 years that this church is existing, this is the heartbeat of your pastor, that every member of this church would really carefully consider, ano mo talaga? Sumusunod ka ba? Amen. Sa Panginoong Jesus, o Yeshua. You're celebrating your church anniversary today. But over the years of this church, have you really considered yourself and can you truly say, I am a disciple of Yeshua? Amen. Gawa ba niyo? Amen. Yeshua. Amen po. Ano bang ibig sabihin, Pastor, na sumunod kay Yeshua? If you have read the New Testament already, you should know that to follow Yeshua is to become like Him. Amen. Siguro naman, alam niyo ang ibig sabihin ng maging kagaya ka ng kung sino. Kasi marami sa akong Pilipino gaya-gaya. Di ba? Wala tayong originality. Alam niyo po ba yun? Dati ginagaya natin, West. Mga everything that comes from the United States. Ngayon ang ginagaya natin, kapitbahay na lang. Korea. O, tingnan niyo mga itsura niyo. Mga mukha na kayo Koreano. So alam natin kung anong ibig sabihin ng manggaya. Kasi tayo mga Pilipino, gaya-gaya. Kasi ang ibig sabihin ng follow me, kung atin talagang aralin yung salitang follow sa original language, it means to imitate, to replicate, to duplicate. Maging kagaya niyo ako, sabi ni Jesus. Gayahin niyo ako, kopyahin niyo ako, i-copy-paste niyo ako. The gospel that says God loves you and has taken the initiative to reconcile you to Himself by giving His Son to atone for your sins. Dapat yung ebanghelyo na yan pumukaw sa iyong damdamin at sa biyaya ng Panginoon, ilusip ka yan para mabuhay ka nakamukha ni Kristo. Follow Christ, imitate Christ. You see, when we turn our attention to what the Bible telling us about how to actually follow the Lord sa ating araw-araw na buhay,
Hindi pagkalinggo lang, kasi marami sa atin pag Sunday, talaga namang mukhang Kristiyano. Pag Sunday, talagang mukhang alagad ni Jesus. Pero pag di pa nga tapos ang Sunday, pagkatapos lang ng service, demonyo agad. Balik sa dating ugali, balik sa dating gawin. Pag uwi sa bahay, nagsisigawan na, kaaway na. So ano po ba ang ibig sabihin ito? To follow Yeshua. Una-una, it means understanding and obeying His teaching. You cannot follow Yeshua unless you really understand His teaching. Right. Amen. Naiintindihan niyo ba kung ano ang itinuro ni Jesus nung siya ay narito sa lupa? Sapagkat marami sa mga tinuro ni Jesus nung siya ay narito sa lupa ay tila kontra sa mga natutunan ng mga Hudyo sa lumang tipan. Kaya nga lagi ang pangungusap ng Panginoon, narinig niyo sinabi noon, pero ngayon sinasabi ko sa inyo. Di ba ganun ang mga pananalita lagi ni Jesus? You have heard that it was said in the beginning, but then now I say unto you. Ibig sabihin, marami sa mga nakasulat sa lumang tipan na inaral ng mga Hudyo, hindi nila lubos na naunawaan. Kaya nga nung narito ang Panginoon sa lupa, ipinapaliwanag ng mabuti sa kanila kasi you cannot fully follow Jesus unless you understand first His doctrine. Kasi mga Baptist, magaling lang sa Christian living. Pero pagdating sa doctrine, walang interest. Kailangan po natin matutunan mga aralan. At nang sa ganoon, when we understand the teaching of Yeshua, we will obey. Kasi alam nyo, naniniwala ako, hindi naman tayo bigas na masuwayan eh. Hindi nyo lang naiintindihan. Di ba? Di ba ang hirap sumunod pag hindi mo naiintindihan? Yun lang yung teacher na nagpapapila ng mga estudyante. Hindi alam ng estudyante sa naharap eh. Kasi hindi naiintindihan eh. Am I right? Kaya importante, unawain natin. Pangalawa, not only that we should understand and obey His teaching, but also we should follow His example of serving. Alam niyo, magandaan sa Panginoong Jesus, hindi lang siya dadada. Kung hindi yung kanyang idinadada, isinasabuhay niya. Ipinapakita niya. He was showing to them what He was teaching so that they will not only understand, but they will also see. Kaya nga sabi niya, Apostle John, that which we have seen. Diba? Sa kanya sulat na first epistle niya, yung aming nakita. Alam niyo kasi mga minaman ng Kristyanismo, nakikita. Amen. Amen. Hindi lang narinig, hindi lang nababasa, nakikita. Kung kayo lamang po ba ang Kristyanismo sa inyong bahay, may nakikita ba silang Kristyanismo? May nakikita po ba silang pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano? Wala namang pinagkaiba. Bakit pa tumagal sa Panginoon, hindi ka. Tapos tumagal sa Panginoon, hindi ka pa rin. Ano yung hindi, Pastor? Dating demonyo. May din ka ng demonyo. So mga pinamahal, yung dalawang binanggit ko kanina, hindi lamang po yun ang kabuuan ng lahat. Obeying and imitating Yeshua are not ends in themselves, but are means to a greater end. Ibig sabihin, pag yung dalawang sinabi ko, understanding and obeying His teaching, and imitating His serving, pag yung dalawang yun, naunawaan mo at naisabuhay mo, magsisimula ka na talagang sumunod kay Jesus. Ang goal po ng discipleship is to become like Yeshua Himself. Amen? Yun po ang goal namin mga pastor. Mali na tularan namin ang kapwa namin pastor.
Mali na idolohin namin ang kapwa namin pastor. Mali na kopyahin namin ang kapwa namin pastor dahil mas magandang lalaki siya, o mas malaki ang building niya, o mas marami siyang miyembro, eh kukopyahin na namin siya. Dahil popular siya, kukopyahin na namin siya. Hindi ho tama yun. Bagamat maraming pastor na lalaglag sa ganon. Hindi po kapwa pastor namin na kukopyahin namin. Ang dapat namin kopyahin si Kristo. At kayo din po dyan sa pews. Ang dapat yung kopyahin si Kristo. Hindi yung pastor namin. Ano sa tingin mo? Okay, Pastor. Ano sa palagay mo? Okay. Siyempre, kung ano yung nakikita mo sa pastor mo, yun na ang pinakamalinaw na pwede mong kopyahin kay Kristo. Amen. Bala ko ba hindi kami kukopya sa mga pastor? Oo, hindi kayo kukopya sa mga pastor. Pero kukopya kayo sa pastor na niligay ng Diyos sa inyo. Amen. Ayaw ko nga. Ay kung ayaw mo, umalis ka doon sa simbahan. Ayaw mo lang kopyahin yung pastor mo eh. Gusto mo palang kopyahin yung pastor mo kabilang simbahan. Ba't nandiyan ka sa simbahan na yan? Ang gugulo ka dyan. Hindi ba? Amen. Kaya sabi niya Apostle Paul, di ba? Follow me as I follow Christ. Dahil hindi kami naniniwala na yung pastor mo na inilagay sa ng Diyos, hindi mo makopya, tapos sasabihin mo, follower ka ni Jesus Christ. Amen. Right. Saan ka pa rin? Diba? So, in becoming like Christ, we should think as He thought, we should feel as He felt, we should act as He acted, and we should desire as He desires. Ganun dapat mga minamahal sa isip, sa damdamin, sa gawa, at sa pagnanasa. Para pa natin makabaray sa inyo, di ba? Sa isip, sa damdamin, sa gawa, at sa pagnanasa. Napansin niyo ba walang sa salita? Wala akong sinabing sa salita. Kasi, ang discipleship, hindi puro talk, Amen. kundi walk. Right. Sabi nga po ni Watchman, your talk talks and your walk talks, but your walk talks louder than your talk. Yung lakad mo, mas maingay kaysa sa dala mo. Amen? Kaya nga sabi ng Ilonggo Pastor, di ko nalaman Ilonggo ko. Sabi ng Pastor, sa lakad mo. Ha? Ano yan? Awkward na yan. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 6, isahin po natin ito. 1 John chapter 2 verse 6, sabi po dito, He that saith he abideth in Him ought also to walk even as He walked. Pansin niyo mga minamahal, problema na po ito dati, hindi lang ngayon. Dati pa sa panahon pa ng Apostol John, marami ang nagsasabi, nananatili kami sa Kanya, close kami sa Kanya. Si Yeshua, close kami yan ganyan kami yan Oh, so anong sabi niya Apostol John? Yung mga nagsasabi na close kayo kay Joshua, dapat mamuhay kayo gaya niya. Right. Amen. Tama po. Puro kayo close kayo kay Jesus, pero kung buhay nyo, dahil kay Jesus. Di mo ba? Dahil si Yeshua is the image of Yahweh in human form. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 15 at sa Hebrews 1:3. Ibig sabihin, as we become more and more like Yeshua, ang buhay po natin would be like the image of Yahweh, reflecting His goodness and graciousness. Kundi greatness. Wala naman tayo nun Yun ang goodness ng Diyos at yung graciousness ng Diyos. Amen? Kristiyano man lahat kumingan, dapat ang buhay mo nag-reflect ng goodness ng Diyos. Amen. Sinasabi mo, God is good and God is good all the time, pero you are bad and you are bad all the time. Sinasabi mo, God is gracious and you are saved by grace, pero wala kang kabiya-biyaya sa kapwa mo. Wala kang kabiya-biyaya sa pagbibigay mo.
Pagka magbibigay, pagka pinag-uusapan ng giving, sabi mo, nasa ng station? Bakit? Eh, kasi siya, bigay siya ng bigay, pinagpapala ng Diyos. Ako, nagbibigay, pero hindi ako pinagpapala ng Diyos. Ba't di mo muna pag-aralan para mo magbigay? Amen. Amen. Kung nagbibigay ka para magpalain ka ng Diyos, hindi ka nga pagpapalain ng Diyos. Siruan ang pera. Oh. Amen. Uy! Ayun po, pastor, hindi mo tayo nagbibigay para suklian tayo o balikan tayo ng Diyos ng pera din. Naiintindihan niyo ba yun? Kaya ako kayo magbibigay kasi nagpapasalamat kayo sa Diyos at kayo'y nagkaroon ng kaligtasan. So mga minamahal, ang isang susi sa proseso nito ng pagkakaroon ng mas maliwanag na pangunawa tungkol sa pagsunod kay Kristo, pinakita naman sa atin sa banal na kasulatan. Hindi naman tayo iniwanan ng Diyos na nangangapa, paano ba? Hindi po. It is all in the Scriptures. And as we immerse our minds and hearts in the Gospel, two major defining characteristics of the life of Yeshua stand out with striking clarity. Pansin nyo, sinabi ko, the Gospel. Marami kasi mga nagsasabing Kristiyano, pag ang pinag-uusapan yung Gospel, hindi interesado. Alam ko na yan. Pag binigit ng pastor, sabi ng pastor, ang mensahe po natin yung galing sa John 3:16, ayaw na makinig. Ang pag-uusapan po natin tungkol sa kamatayan ni Kristo Cruz, ayaw na makinig. Gusto na medyo isang yung mga sensational na bagay tungkol sa salita ng Diyos. Yung mga current issues and current trends. Pero pag pinag-uusapan ng gospel, hindi interesado. Pero mga minamahal, hanggang hindi natin talaga nauunawaan mabuti ano yung gospel, hindi po tayo makakasunod kay Kristo. We need to understand the gospel as it presented Christ. Two striking characteristics mga minamahal concerning Jesus Christ na laging idinigiin ni Apostle Paul sa kanyang buhay. Number one, the faith of the Son of God. Alam niyo ba si Kristo, mananampalataya rin? Amen. Sabi ba yun? At alam mo ba kaya ka naging mananampalataya dahil sa pananampalataya ng Kristo? Amen. Galatians 2:20, sabi niya, Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. The faith of the Son of God. The faith of the Son of God. Amen. Yung pananampalataya po na meron tayo bago naging atin, in Kristo muna. Hindi yan nagmula sa'yo. Hindi yan nag-originate sa'yo. It comes from God. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, by grace are you saved through faith. At yung faith na yun, not of yourselves. It is the gift of God. Ang sinasabi kong gift of God dyan, hindi yung kaligtasan mo, hindi yung faith. At inanggap mo. Yung pananampalatayang totoo, hiram lang. Parang buhay mo, hindi sa'yo yan. Yung buhay mo, sa Diyos yan. Amen. At lahat ng meron ka, sa Diyos. Amen. Kaya yung mga nagsasabi, Pastor, alam ko, kakalaran naligtas ako. Bakit? May pananampalataya ako. Hindi ligtas yun. Wala akong naligtas sa kanyang pananampalataya. Naligtas lang tayo sa pananampalataya ni Kristo Jesus. Amen. The faith of the Son of God. Nung si Jesus Christ ay narito sa lupa, wala siyang laging ginagawang mas malinaw pa sa kristal kung hindi ang tungkol sa pananampalataya niya. The disciples learned about what faith is because Christ is always emphasizing what faith is. Iba yung mga classic example niya, sabi niya, kung meron kayong pananampalataya, nakagaya ng buto ng mustasa. Oh. Kahit na napakalaki ng bundok niya, pag sinabi niyo umalis ka dyan, ang bundok niya naalis. Kaya ba yan ang pananampalataya mo? Ang tanong kagad ng mga Kristiyano, paano mangyayari yun? You see? Tayo, kung nakadinig tayo ng imposible,
imposible, pag nakarinig tayo ng isang bagay na parang hindi pwede mangyari, ang tanong kagad natin, paano mangyayari yun? Or, ang ating reaction kagad, imposible mangyari. Pero sa pananampalataya ng anak ng Diyos, walang imposible. Amen. 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 At ang sabi niya, all things are possible to him that believeth. At ang interpretasyon mo doon, pag ako na ng palataya, lahat posible. Mali. Yung him doon, Jesus Christ, Yeshua, hindi ikaw. Amen. Kahit anong gawin mo, kahit sabi, nananampalataya ako, nananampalataya ako. Umalis ka dyan, bundok. Umalis ka dyan, bundok. Tingnan mo, hindi aalis yun. Pagkat wala kang pananampalataya na meron si Jesus. At maliban na mabuhay ka, hindi sa pananampalataya mo, kundi sa pananampalataya ni Jesus, hindi mo maghihimalaan sa buhay mo. Hindi kikilusan niya sa buhay mo. So paano mo magkakaroon ng pananampalataya, gano'n pananampalataya? Masahin mo kasi ang Ebanghelyo. Tingnan mo kasi ang buhay ni Yeshua. Pag-aralan mo mabuti, paano si Yeshua namumuhay sa pananampalataya yun? Alam niyo ba, mas madali para sa atin ang mabuhay sa pananampalataya mo kaysa kay Jesus? Bakit? Diyos siya. Wala siyang hindi kayang gawin. Diyos siya. Pero alam niyo ba, si Jesus nandito sa lupa, hindi siya nabuhay at kumilos at naghimala sa kapangyarihan niya bilang siya'y Diyos. Sapagkat kasama yun sa isinuko niya nung siya'y nagkatawang tao. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Yung made himself of no reputation doon, ang tunay na ibig sabihin, hinubad niya sa kanyang sarili yung malayang pag-exercise ng kanyang pagka-Diyos. Amen. At lahat ng himala, lahat ng nagawa ni Jesucristo habang siya narito sa lupa, ginawa niya sa kapangyarihan ng Diyos, hindi niya. Kaya makikita niyo, lagi siya nagdarasal. At lagi niya sinasabi, ako sa aking sarili, walang magagawa. Diyos yun Diyos yun. Pero sabi niya, ako sa aking sarili, wala akong magagawa. Bakit? Kasi sinubod niya nga yung independent exercise of his deity. Amen. He was acting and living based on his 100% humanity. At lahat ng nakita niyo, nabasa niyo himala sa Four Gospel, hindi niya ginawa sa kapangyarihan ng anak ng Diyos. Ginawa niya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, paano tayo susunod kay Kristo hanggat hindi natin natututunan na mabuhay hindi sa kakayanan natin, kundi sa kakayanan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu din. Kaya ang sabi niya sa John chapter 15, di ba? For without me, we can do nothing. We can do nothing. Siyempre marami ka naman magagawa kahit hindi ka ligtas. Tama ba? Kahit hindi ligtas, makakatapos sa pag-aaral. Kahit hindi ligtas, makakapag-asawa ng maganda. Kahit hindi ligtas, makakapag-asawa ng gwapo. Kahit hindi ligtas, pwede mo tayo ng bahay. Kahit hindi ligtas, pwede mo kabili ng umaalis sa akin. Hindi po pinag-uusapan kasi Lord ang material ng buhay. Yung sinabi ni Jesus Christ, for without me you can do nothing. Ang sinasabi ni Jesus Christ, Lord, kung wala ako, kung di mo kayang mabuhay kagaya ko. Amen. Hindi mo kayang papamuhay ang buhay ng isang anak ng Diyos. Hiwalay po kay Jesus Christ, lagi ang buhay natin, buhay demonyo. Kaya pala. Now we go. Number 2, not only the faith of the Son of God, na lagi po makikita natin sa Gospel, but also the love of Christ. Hindi niyo po pwedeng mag-gusto. Hinihin niya talaga ito. Sabi niya, by this, shall all men know that you are my disciples. Paano? Pag nakapagtayo kayo ng malaking building, grabe laki ng building ng Great Shepherd.
Mga alagad ni Kristo yan. Mas marami pang kumalaking building dito. Amen. Uy, grabe na kami ng bagong sasakyan. Gagod lang sa sakyan niya. Siguro alagad talaga ni Kristo to. Kayo, dinadjudge yung mga pastor. Bakit sa ganyan eh? Pag nakita niyo yung pastor, ang gara ng sakyan. Pag nakita niyo yung pastor, ang laki ng building. Itong pastor na to talagang makadisko. Hindi po doon nakikita pa yung mga Diyos ng isang tao. Bakit parang nasasya kayo? Bakit pag ang pastor ang may malaking bahay at maraming kotse at maraming kayamanan ang sabi niyo mga Diyos, pero bakit pag ang membro ang meron niya, sasabihin niyo, karnal yung membro na yan. Bakit gano'n? Eh kasi dapat binibigyan niya simbahan niya. Eh bakit si pastor hindi bigyan simbahan? Hindi bigyan niya ako ng simbahan yun. Tayo. Hindi yung sukatan yun ng pagiging malapit o mga Diyos. Right? Amen. Hindi lamang sa pastor, kundi sa lahat sa atin. Sabi ni Jesus Christ, sa pamamagitan nito, malalaman nyo kung kayo nga ay alagad ko. Ano yun? If you have love one for another. Amen? Ano yung sabihin ng pastor? Yung pag-ibig mo dun sa isa, dapat yung pinapag-ibig mo dun sa iba. Kasi yung iba, mahal mo nga siya, pero siya lang mahal mo. Mahal mo si kapatid kasi close kayo. Mahal mo si kapatid kasi close siya sa'yo. Mahal mo si kapatid kasi nagbe-benefit ka sa kanya. Mahal mo si kapatid kasi isa siyang BFF. Eh, paano naman si Abel? Hanap siya ng BFF niya, may BFF na ako. Alam niyo kung naiintindihan natin ang salita ng Diyos, dapat sa church, lahat tayo BFF. Amen! Lahat dapat close natin. Lahat dapat care natin. Lahat dapat kinoconsider natin. Lahat dapat may compassion tayo. Hindi yung pag-BFF mo, uy, kumawa mo hindi na kasi ko. Tapos yung isa, sa patagal lang din yung sisimman, yung malalapapas. Si Jesus Christ, mga minamahal, pinakita niya sa atin, yung puso niya. At lagi pinapakita sa atin ng Biblia, humikilos si Kristo because He was moved with compassion. Ikaw ba kumilos na kasi nantig yung puso mo? Natouch ka? O nagilid ka? Anong klaseng Kristiyano ka? Yung Kristiyano kumilos kasi nag-move ng compassion? O yung Kristiyano kumilos kasi nag-guilt trip ni pastor? Yung ba sa inyo, kaya kayo sumisimba, nag-guilty lang sa inyo. Kaya kayo magsasulbihin, nag-guilty lang kayo. Kaya kayo magbibigay, nag-guilty lang kayo. Lahat ng ginagawa niyo bilang Kristiyano, nag-guilty kayo. Kasi sawa-sawa ka naman forward. Pag hindi ko pa ginawa ito, si pastor, forward na naman ako. Pag hindi ko pa ginawa ito, pag alim mo ni pastor sa pulpito, ako na naman ang parinig. Kasi ginagawin ko na, nakaka-guilty. It has no rewards. It is nothing in the eyes of God. Dapat ginagawa natin kasi we were moved by the love of Christ. Amen. Sabi ni Apostle Paul, for the love of Christ constrained us. Napilitan? Oo, napilitan. Si Apostle Paul, lahat ng ginawa niya kasi napilitan siya. Pero pumilit sa kanya yung pag-ibig ni Kristo sa kanya. Amen. Nakita niya paano siya minahal ni Kristo, na-realize niya yung pag-ibig ni Kristo sa kanya, at dahil sa pag-ibig na yun, kumilos siya in response to that love. Amen. Di ba yun ang pinakamagandang pagkilos? Sabi nga ni Apostle John, we love Him because He first loved us. Wala na pong ibang dahilan, Kristiyano, bakit ka maglilingkod. Hindi ka maglilingkod kasi ay mahal mo sa Kristo. Close kami. Hindi. Maglingkod ka kasi mahal mo ni Kristo. He loved me. Sabi ka ni Apostle Paul, balik tayo sa Galatians 2:20, I live by the faith of the Son of God, hindi ko siya nasihan doon, dinituhan niya, who loved me. Naintindihan niyo ba yan? Who loved me? Kaya ang gagawa, kaya
ba namang ibigin mo rin siya? Yung pagmamahal sa atin ng Kristo, hindi lang basta pagmamahal. Ang patunay, binigay niya ang kanyang sarili sa atin. Amen. Meron po ba? Kaya kayo mga dalaga, bago bibigay ang inyong sarili, siguraduhin yung pag-ibig yan. Amen? Nakong na ito, Pastor. February pa naman, abot pa naman. Abot na. So, if we really decided to follow Jesus or Yeshua, His faith and love must become the defining characteristic of our love, of our lives too. Faith and love. Faith and love. Makita niyo sa sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Thessalonica, pinupuri niya sila sa kanilang gawa. Ano yung kanilang gawa? Work of faith. Pinupuri ni Apostol Paul yung church sa Thessalonica dahil sa kanilang pagpapagal. Ano yung kanilang pagpapagal? They work of love. Sige. Huwag kang gagawa kung hindi ka nananampalataya. Huwag kang magpapagal. Hindi ka rin mamahal. Tandaan nyo yan. Pag yan natandaan nyo, pasok ka na. Pwede ka ng disipulo. Kristo. Gagawa pa kasi nananampalataya ka. Magpapagal ka kasi nagmamahal ka. Pag nagmahal ka, magpapagal ka. Pag nananampalataya ka, gagawa ka. Okay? Yung apat na lalaki, yung unang disipulo ni Jesus Christ, they left everything behind. Si Peter at si Andrew, iniwan nila ang kanilang tanging kabuhayan. Pero silang bangka, magkapatid sila. Imagine niyo mga minamahal. Ang mga fisherman noon, hindi lahat ay bangka. At yung kanilang bangka, hindi lang basta bangka. Siyempre, may ang tawag doon. May sagwan. At hindi lang sagwan, may lambat. Isipin nyo, hindi naman sila lumaking mayaman, walang-wala naman sila. Hindi kami nakilala sa atin kung sino kanila magulang. Pero meron silang ganong pag-aari. Siguro silang magkapatid, pinag-ipunan nila, pinaghirapan nila para maipundar nila yun, para meron silang kabuhayan. Pero nung sinabi sa kanila ng Jesus Christ, follow me and I'll make you fishers of men, iniwan nila yun. They left everything behind for Christ. Si James at si John, hindi sila kamukha ni Peter at saka ni Andrew. Si James at si John galing sa mayamang pamilya. Meron din silang bangga. Meron din silang langgat. Meron din silang sagwan. Kasama nila ang kanilang ama at ang sabi sa Bible, with their hired servants. Sosyal. Meron silang mga katulong. Meron silang mga empleyado. Hindi sila basta mga mangingisda. Ang pangisda talagang business enterprise nila. Itong si John at saka si James, tinawag na sons of thunder. Alam mo yung sabihin nun? May ulo. Eh, gano'n may mga anak mayaman, ganyan, di ba? Makaasta ka lang. Wala naman. Wala! Di ba? Dahil may anak mayaman eh, kaya kala mo kung makapagsalita. Pero nung tinawag sila ni Jesus, iniwanan din po nila yun. Hindi nila inisip na paano iwanan natin. So mga minamahal, sa kwento, that was a wonderful story. To become a true disciple of Christ, you must be willing to leave everything behind. Pero mga minamahal, ang tanong ko sa inyo, sa hapon ito, hindi ko naman alam, at hindi ko naman sinasabi, na iwanan mo yung asawa mo. O iwanan mo yung magulang mo. O iwanan mo yung mga anak mo. Pero sinabi ni Jesus, kung yung mga yan, mas mahalaga pa sa iyo, hindi kita pwede maging disciple. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, he that loveth mother or father more than me is not worthy of me. He that loveth brothers or sister more than me is not worthy of me. Kailangan kasi, sa buhay natin, para maging disciple talaga tayo ni Yeshua, si Yeshua o wala na. Amen? Amen. Siya o wala na. Masarap lang ang buhay may asawa.
buhay ng pamilya. Masarap lang ang buhay ng marangya. Masarap lang ang buhay na sagana kung meron kang Jesus. Kung meron kang Yeshua sa puso mo. Kung alam mo yung relasyon mo kay Yeshua ay maigting at matuwid at tama sa harap ng Diyos. Unang-una, tiyak mo pupunta ka sa langit. Amen? Amen. Langit. Hindi ko yan alam. Tatas-tas ka na mga kanina. Purihin siya. Tapos kung namatay ka, hindi mo pala alam kung pupunta ka sa langit. Kung magpuri, magsisi ka. Amen. Magtiwala ka kay Jesus. Kay Yeshua. Siya lamang ang tanging daan. Wala nang iba. So, bilang magpatuloy mga minaman, nais ko lamang kung sabi sa mga wala niya ang power pa. I want to point out 3 things and para makita natin, mas mabuti, ano ba ang ginagawa ng disciple ni Christ? Number 1, following Yeshua means your time must be managed. Patay na. Ito pala, bagsak tayo lahat. Your time must be managed. Kayo po ba nagmamanage ng inyong time? O bahala na kung anong mangyari sa maghapon. Come and go. Let it be. Come and pay. Alam niyo po ba, ang tunay na disipulo ni Kristo hindi dapat nagsasabi, Pastor, pasensya na, wala akong time. Pastor, pasensya na, diyan po ako nasagawa kasi busy ako. Kulang na kulang ng aking time. Teka na, sobra ba kayo yung time? Tingin mo ba ang time namin 36 hours a day? Para sa tayo 24 oras na. Anong problema? Wala kang time management. Wala kang time management. The 2 disciples and the other disciples na sumunod kay Kristo, sila po, alam nila, mahalaga ang oras. At yung oras na yun, pinili nila na pupulit kay Jesus. At yung dalawang magkapatid, si Martha at si Mary, si Martha, ang focus niya, mapagsilbihan si Jesus. Si Mary, ang focus niya, mabigyan niya ng oras si Jesus. Sino mas tama ang ginawa? Si Mary. Kasi kung ang iniisip mo lang, pag may nagawa ko para kay Jesus, okay na yun. Yung marami sa atin ganun eh. Kung kagaya na yun, anniversary, sigurado, tanong kay Pastor, Pastor, kung pwede kong gawin. O sige, gagawin mo. At akala mo, kung may nagawa kang ganyan, okay na. Approve ka lang ng Jesus. Pero pagkatapos ng tawasan ka na naman, wala na naman. Sabi ni Pastor, nasa si ano? Pastor, wala na siyang time. Dapat po, bilang disipulo ng Kristo, meron tayong laging time para sa Panginoon. Gusto mo ba yung asawa mo sabihin sa'yo yan? Mami, hindi ka umuwi ng gabi, wala akong time eh. O yung mga anak nyo, nasaan ka nagpalimas ng gabi? Bakit hindi ka umuwi? Dad, wala kasi akong time. Yung katwiran na ibinibigay natin sa Diyos, pag sa ating ginamit, galit tayo. Tapos gusto nyo ang Diyos, unawain tayo. Hindi ka dapat nawawala ng oras sa Diyos. Amen. Sa mga bagay ni Jesus, kaya lang sabi niya, but seek ye first. Ibig sabihin, gagawa ka ng time management, gagawa ka ng schedule. Dapat sa schedule mo, laging una ang gawain ng Diyos. Amen. Ako. Amen po ba? Pangalawa, your time must be managed. Number 2, your treasure must be surrendered. Parang stewardship conference to. Your time must be managed. When I say that you manage your time, you put God and His work first and foremost. Number 2, your treasure must be surrendered. Yung sinabi must be given, must be surrendered. Isuko mo. Alam mo bakit? Sa Diyos yan. Sa Diyos yan. Sabi ko sa Bible, every good gift
and every perfect gift cometh from above, Amen. from the Father of lights, in whom there's no variableness, neither shadow of turning. Lahat ng meron kang mabuti, lahat ng meron kang kapakipakilala sa buhay mo, hindi yan sa'yo, sa Diyos yan. Yes, amen. Sabi ng Panginoon, it is I that give thee power to get wealth. Yung power mo doon is karapatan. Kaya ka meron yan. Binigyan ka lang ng Diyos ng karapatan. Amen. At kaya sinasabi ng Diyos siya paulit-ulit sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na kung anong meron tayo galing sa Diyos at pag-aari ng Diyos ay sapagkat ang nais niya, i-recognize natin, siya ang may-ari, katiwala lang tayo, isuko natin pag hiningi niya. Amen. Yeah. Parang ganito lang yan eh. Sabi ko yung super rin. Dalawa naman kung ganito yung mic. Pwede mo pahiram ng isa? O sige, pahiram isa. Sabi niya, oh, kailangan namin yung mic. Pwede ka solid. Pwede ka ako po. Pinahiram lang. Pinahiram mo na, biyahe na to. Ito sorry yung kanyang gusto. Maraming Kristiyano din yung pagdating sa pera eh. Pinagpirapan ko ito, pinagpawisan ko ito, pinagpuyakan ko ito. Nagkakapawis ko para kumita ko ito. Eh, pasalamat ka sa Diyos, pinagpawisan ka kasi kung hindi ka pinagpawisan, hindi mo kinika yung pera na yun. Gusto mo ba maging malamig na bangkay? Kung hindi na pinapawisan? Alam nyo, lahat ng nandito ngayon, dapat super thankful kayo. Dapat nawala na kayo ng COVID. Yes. Dapat kasama kayo sa mga nilibig. Akala mo special ka, kaya ka hindi nasama doon. Kaya hindi nasama doon, pinibigyan ka pa ng Diyos. Pinibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Ituwid mo ang buhay mo sa Kanya. Ay, salamat pa kayo. Napakabay ko sa akin, special talaga ako. Hindi mo mo ba? Sabi ng Diyos, hindi ka special. Masyado mga ordinaryo, kaya bibigyan ko na ng panahon dito sa mga para gawin ko special yung buhay mo. Amen. Sabi ni Jesus Christ, lay up for yourselves treasures in heaven. Kaya siguro may hindi ka pa kinuha ng Diyos, wala ka pang kayamanan doon. May kayamanan ba ako sa langit, Pastor? Depende yan sa'yo. Baka akala nyo, dahil na kayo ng Diyos at may mansion kayo, pagdating nyo ron, meron nga kayong kayamanan. Yung mansion nyo, puno kayamanan. Basahin po niyo yung mabuti ang scripture, yung meron kayo sa langit, eh kung anong i-invest nyo sa langit. Amen. Parang hindi mo sa lupa. Hindi ka na pwede magkapera din sa lupa kung hindi ka nag-i-invest ng tama. Kung waldas ka, wala kang pera din sa lupa. Marami sa atin, pagdating sa mga bagay ng Diyos, wala tayong ganang gumastos. At para sa sarili, hindi nyo napabasin, pag para sa sarili, mura to. Yung Apple, yung iPhone 15, ha? Yung pinakamura, 84,000. Biglang nag-save, 63,000. Pre-selling, mura to ha. Bili ka. Hindi ako galit sa mga may Apple ha. Amen. Okay. Sabi ni Pastor, kailangan po natin ng pambili na ng 50,000 naman. Itatayo! Sa iglesia ng Panginoon, 50,000 na ibibigay mo, namahalang ka. Pero yung Apple, 53,000, tutuwa ka mura. Diba? Pag para sa sarili mo, mura, cheap, bibili mo. Kahit mataas ang halaga. Pero para sa Panginoon, mura na, pero pinapahalagahan mo masyado. Ang mahal naman yan, Pastor. Hindi namin kaya bigayan. Ito lang mga minamahal. Kwentahin mo. Ang halaga ng buhay mo. Magkano ka? Ano tawag doon? Network. Network. Magkano ang halaga mo? Di ba may artista ganyan? Si Ding Dong Dantes, si ganitong video, si... Ano ba yun? Si Piolo Pascual, si ganitong video, si Rabi Babilisa, si ganitong video. O, kung tayo magsulusok sa video na. Sa thousands. O, sa million, sige, sa million. Magkano halaga? Magkano sa bangko?
Magkano nagastos mo sa bahay mo? Magkano halaga ng kotse mo? Magkano halaga ng mga nasa katawan mo? Right. Walang problema dyan, ha? Walang problema dyan. Ngayon ang tanong ko, magkano na ang naiambag mo? Ang bag lang, ha? Ang bag. Kano na iambag mo sa gawa ng Diyos? Itong Great Shepherd Baptist Church and Ministries. Magkano na nalagay ko ito? I'm talking to the members. Umabot na ba ng 100,000? O na 100,000? Umabot ba ng 50,000? 35 years? Amen. Kung nagbigay ka man lang ng 1,000, isang taon, 35,000 yun. Kung nagbigay ka ng 10,000 sa isang taon, 350,000 yun. Meron ka ba 350,000 na nakalagay dito? Diba niyo to? Tapos sabihin mo, alagad ka ni Kristo. Alagad ka ni Yeshua. Kuya ko. Kasi wala akong ambag dito. Alam niyo yung tawag niya sa transportation? 1, 2, 3 ka. Sumakay sa jeep. Hindi ko matigas sa station ko ba, hindi ka nagbayad. Sabi mo ko sa nakita mo yung, hindi niya bayad yun, hindi niya bayad. Marami sa inyo, gano'n sa simbahan. Amen? Amen! Parang galit na kayo sa akin, naiintindihan ako. How much have you invested in the work of God? Cheerfully. Kasi sabi ng Bible, ang nire-recognize lang ng Diyos na investment mo sa gawain niya is yung sabi sa Bible, you have given with a purpose of heart and with a cheerful heart. Your purpose is to glorify God. Every man according as his purpose in his heart. So let him think. Ang intindi ng marami doon, kung ano gusto ko yun ay bibigay ko. Hindi ko. Ang ibig sabihin doon, huwag kang magbigay na walang purpose. Magbigay ka kasi may purpose ka. And what is your purpose? To glorify God. And according to that purpose of heart, give, sabi ng Panginoon. If that is not your purpose, don't give. Kung purpose mo, magpakita ng tao, don't give. Si Sapira, at si Ananias. Hindi yun ang purpose nila, nagbigay sila, ano namatay. Yung sinasabi ng namatay kasi gano'n na dahilan na. Pero huwag kayo magbibigay kung hindi ang purpose ng puso nyo, walang diyan ng Diyos. At kung ang purpose ng puso nyo, walang diyan ng Diyos, kaya kayo magbibigay, hindi dapat masaya kayo. Amen? Amen. Hindi yung ang puso nyo yung puno-puno ng alitangan at pagdududa. Kaya bibigay ko ito, parang yung ano yun, bibigay ko ito. Kadalasan yung ESA, hindi ko bibigay. Diba? Kaya mo minamahal, time must be managed, treasure must be surrendered, and talent must be utilized. Okay. Ang dami-daming miyembro sa simbahan, mga talentado. Talented. Anong Tagalog doon? Di ba sa ganyan talentado? Pag ikaw na talentado ka, hindi si natin, mas maganda pakinggan. Ikaw na talented. May talent ka. Magaling ka sa computer, magaling ka sa anong bagay digital, magaling ka kumanta, magaling ka sumulat, creative ang mind mo, magaling ka pupok, magaling ka magkarpintero, lahat tayo merong galing. Pwede bang kapagamit mo sa Diyos? Pwede ba yun? Pero kadalasan hindi tayo ginagamit ng Diyos ayon sa talento natin kasi hindi natin pinapagamit sa Diyos. Yung talento natin. Mas magre-reklamo kami yung mga talento, sintonado. Ay, grabe sintonado. Pinota nandito. Alam mo yun? Hindi dapat nandito ka. Diba?
sound system. Nakikita ko na, ginagawa nyo, ano ba yun? Napaka-professional naman. Bakit kaya mo kung gawin mo ganda? Dapat nandun ka. Amen. Kasi kung hindi mo ipapagamit yung talento mo sa Diyos, at yung iba pinapagamit na yung talento mo sa Diyos, huwag kang magreklamo. Hindi. Pero hindi ka magiging tunay ng kagustuhan ni Kristo kung hindi mo ipapagamit yung talent mo sa Panginoon. You must use your talent to God. Tinuturo po sa atin sa Bible yan. Everything na meron tayo dapat ipagamit natin sa Diyos. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore brethren by the mercy of God, that you present your what? Your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. You may prove it's not good. It's the perfect will of God. Tingnan nyo mga pinaman yung mga susunod na talata na yan. You present your bodies to God, that means you make yourself available to God. Every one of us knows, pag kami pupukpukin, kailangan natin ng martilyo. Pako daw. Bigyan natin ng pako. Eh kung ayaw ko na may pako. Basta pa may pupukpukin, kailangan ng martilyo. Pero ilan na sa inyo, may pako, walang martilyo, ang ginamit bato. Ilan na sa inyo, may pako, walang martilyo, ang ginamit yung plies. Ilan sa inyo, ang may pako, walang martilyo, ang ginamit yung takong na sapatos. Bakit? Kasi kung ano yung malapit sa inyong kamay, yun ang ginagamit ko. Am I right? Kaya ngayon ba, hindi na rin kutsara dito, kasi malapit din kamay, kamay na. Pero di ba minaman kaya sa Romans 12, present yourself to God. Yung sabihin, place your life near the hand of God. Pag malapit ka sa kamay ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Pero pag ilalay mo mong buhay mo sa Diyos, ano ka niya gagamitin? Amen. At paano mo tayo nalalayo sa Panginoon when we conform to this world? Ibig sabihin, ng conform doon, parang yung gulaman na niluluto, kung saan nilagay yung gulaman, doon siya humuhubis. Pag tagsulok yung lalagyan, tagsulok yung gulaman. Pag square yung lalagyan, square yung gulaman. Maraming Kristiyano, ang buhay, makikita mo kung ano itsura ng sanlibutan, pero ang itsura nila. Hindi ko sila sabing itsura lang sa bihis at sa buhok. Hindi sa lifestyle. Sa buhay nyo, mamayanan. Nabubuhay ka ba para kay Kristo? Pagising sa umaga, what is your ultimate goal? And when you close your eyes, before you go to bed, ano yung nire-review mo? Ano na nagawa mo? Meron ba doon sa mga sinasabi mong goal mo sa buhay? Yung may kinalaman lang sa gawain mo? Iniisip mo ba iniisip mo ba man lamang? Lumabas mo ba yung Bible? Pero nami-miss nyo ang Netflix. Sinubukan mo kung kaya mo buhay ng isang linggo, walang Facebook. Kaya naman. Kaya ang dami ng kaya. Kasi parang magawa ko yun, hindi ko lahat ng chat group ko. Kala nila may problema ako sa kanila, kaya umalis ako sa chat group. Ang dami ng kaya. Marami sa atin, hindi mabubuhay walang Facebook. Hindi mabubuhay walang cellphone. Ito yung Diyos ng marami. Amen? Amen. At dahil ito yung Diyos mo, gusto mo pinakamahal, pinakamaganda, pinakamahalin. Kasi gusto mo, pag ilabas mo yung cellphone mo, bawag ka sa cellphone mo. Am I right? Hindi ka naman bumibili ng mga yung cellphone para pag ilabas mo yung cellphone mo, tinatagin mo kakain. Pwede, you want to be proud of what you have. And you
Be proud of God. Amen. Hindi mo pwedeng ipagmalaki mo ang Diyos mo. Kailan yung huling pagkakataon ay pinangalandakan mo si Jesus ang tagapagligtas mo. Amen. At siya ang Panginoon mo. At nabubuhay ka para sa Kanya. At ang hangarin mo sa buhay, bigyan siya ng kaluguran. At kaya natin mo sa lupa at ginagawa mo yung best mo sa paggusto mo, magliwanag ka para kay Jesus. Amen. Si Jesus ba ang sentro ng buhay mo? Nabubuhay ka para sa boyfriend mo. Nabubuhay ka para sa girlfriend mo. Nabubuhay ka para sa asawa mo. Nabubuhay ka para sa mga anak mo. Nabubuhay ka para sa pamilya mo. Nabubuhay ka para sa trabaho mo. Sino rin talaga nabubuhay para kay Yeshua? Amen. Kami mga pastor, kahit ganito kami, ganito talaga kami. Pero pare-pareho kami ng tipong ng puso. Wala kami ibang dahilan para magbuhay, kung hindi para maglingkod sa Panginoon. At kahit dumating yung mga pagkakataon, ayaw na namin. Suko na kami. Sawang-sawa na kami. Sa mga miyembro at tigas ang ulo. Tuloy lang kami. Kasi nandito kami, hindi lang dahil sa inyo, hindi ko sa lahat, dahil sa Panginoon. Amen. Sana yun din ang dahilan mo. Amen. Kaya natin ito ngayon. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Sana na po kung naibulong po kami sa iyong sinabi, follow, be like me. Sana na po Panginoon ang pangalan namin. Ay mabuhay kami kamukha ni Jesus, kung siya nandito sa lupa po, hindi namin kailangan mahabang panahon perfect. We just have to follow Him. I think right now. Decide to follow Him. Decide to give our talents, to surrender our pleasure, to utilize our talents to you, and to manage our time. Dapat ang oras namin ay sa iyo, ang treasure namin ay sa iyo, ang talent namin ay sa iyo. Wala kami dapat na meron kami na hindi namin handa magamit, ibigay, suko sa iyo. Sana nga po, Panginoon, tumigos ka sa puso ng bawat isa, lalo na kung may kasama kami dito na hindi niya iyak sa pupunta ng kaluluwa. Sana sa hapon ito, makilala niya si Jesus. Bilang kanyang sarili kayo. Habang kailangan na kayo po, nangusap sa iyo, Yahweh. Nangusap sa iyo, ang Banal na Espiritu. Alam mo, hinigilis ka niya. Alam mo, may bagay sa buhay mo na tinamaan o nabanggit sa mensahe. Gusto mo iwas mo sa Diyos. Gusto mo magkasalubay na Diyos sa bagay. Walang labanan ng pagkilos ng Diyos ang puso. Hinigilis niya niya ang puso niya. Lumamit ka sa kanya kung mo sa kanya. Habang tumutulog ko ang tawag ng kanyaya, will you step up and proceed? If you need to get right with God, or if you want to bring something to God, He has spoken to you, you want to respond to God, I think about yung sarapan, and we will together pray. God has spoken in my heart. Yeshua, I will decide to follow Yeshua. So sarapan, let's come to the Lord, let's come to Yeshua, and say, I will give my life, I will live my life for Yeshua. Like the Apostle Paul, nevertheless I live yet not I, but Yeshua live in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. God has spoken in your heart kanina. Alam mo, hindi ko pa ng Diyos. Maybe you need to come and pray for strength, pray for faith, pray for love. Whatever the need may be, if God is speaking to you right now, will you come in front and talk to God in prayer? If you want to make business with God, you want your life to be closer to the Lord, you want your family to be right with God, you want to make and